Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Luke De Castro and Ivy Adams seen dating in a yacht. The shipping tycoon heir Luke Castillo and Ivy Adams were back together. Mga nabasa niya sa news. At kitang-kita sa mga pictures nila na sweet talaga ang mga ito. Magkasama sa isang yacht at magkasama sa mga events sa Amerika. Bagay na bagay sila. Ivy is very elegant and Luke is indeed gorgeous in all the pictures taken. She's alone in the rooftop. Pinipigilan niya ang sarili na mas lalo siyang mapaiyak. It's just a news. Yun ang nasa isip niya. Pero masakit na kahit minsan, wala nang banggit si Luke tungkol kay Ivy. Ang sinasabi nito, kasama nito ang assistant. Will she ask? No. Dahil they are just married, but Luke is not in love with her. Is he sweet because of the child? Napahawak siya sa kanyang tiyan. Maybe. Nangarap siya ng imposible. Umuwi siyang matamlay. Ayaw niya na mag-isip masyado. Hihintayin niya ang pag-uwi ni Luke. That day, hindi ito tumawag. She waited almost the whole night. She wants to call him, pero nagdadalawang isip siya. Every day she's waiting for his call, but he never called. Lumipas ang isang linggong wala siyang natanggap na tawag mula rito. She tried to call once, pero walang sumagot, at inulit niya ulit ang tawag. Hello? Who's this? Sagot ng kabilang linya. It's a woman. Hello? Hello? Sagot ng kabilang linya. Pero hindi siya makasagot hanggang marinig niya sa kabilang linya ang boses ng mama ni Luke. Ivy, who's on the phone? Baka importante, sabi nito. Binaba niya ang tawag. She's shocked. So Luke and Ivy are together, and his parents are there? So they know the situation? Napaiyak siya sa natuklasan. Nang mahimasmasan siya, tumingin siya sa salamin. Her eyes are red dahil sa kaiiyak. Then she looked at her big belly. Nararamdaman na niya ang paggalaw ng anak niya. She needs to make a decision now. Hindi pwedeng ganito na lamang siya. Yes, they are married. Pero mas maayos kung maghihiwalay sila ng maayos para makasama ni Luke ang babaeng gusto nito. Ilang linggo na lang at lalabas ng baby nila, pero hindi pa rin nagpaparamdam si Luke. If she will call again, anong sasabihin niya? She can't say anything. Naghintay pa siyang lumipas ng isang linggo, pero hindi pa rin talaga ito tumatawag. Hanggang isang araw, nagring ang kanyang cellphone. She's very excited. It's Luke. Yun ang nakalagay na pangalan sa caller ID. Sinagot niya yun kaagad. Hello? Hello, Luke? How are you? Nananabik niyang tanong. Ako to, Iha. Hindi si Luke ang nasa phone ngayon. Pinatawag lang niya ako. Ang mama nito ang tumawag. I understand. Kumusta na po kayo dyan? Pinasigla niya ang boses, kahit nawalan siya ng gana. Hindi masabi sa'yo ni Luke na nagbago ang isip niya nung nakita niya ang ex-girlfriend niya dito. Pwede mo ba siyang bigyan ng space saglit? Tatawagan ka niya o kakausapin kapag handa na siya. Napaluha siya sa narinig. Sobrang sakit na hindi man lang nito nasabi sa kanya yun na maayos. Iha, andyan ka pa ba? Yes, mama. Nagulat lang po ako sa desisyon niya. Well, kakausapin ka naman ni Luke pero hindi ko lang alam kung kailan. About the baby, Luke will continuously give support so don't worry about it, Iha. I understand, Mama. Yun lamang ang nasabi niya. Pagkatapos ng tawag, napaiyak siya. Lalo sa mga nangyari, he abandoned them. Just like that. Lumipas sa mga araw na halos 3 buwang nasa New York si Luke. Hindi nagpaparamdam kahit minsan. Napagod na siyang maghintay. It's a big decision pero gusto niyang umalis sa bahay nila Luke. If Luke wants to be with someone he loves,
Madali namang sabihin yun. He doesn't need to lie and ignores her. She decided to move to her condo. Nang sabihin niya sa mga kasambahay na aalis siya, nagulat ang mga ito. Aling Adora insisted na sumama sa kanya. Ayaw niya sana pero mapilit ito kaya pumayag na rin siya. Nagtatanong ang mga mata ni Aling Adora habang nag-iimpake sila. Pero hindi ito nagsasalita. Sa mga oras na yun, walang tawag para pumigil sa kanya. Nag-message siya sa mama ni Luke but no answers. Iniwan niya ang singsing, bank at credit cards na binigay ni Luke. Hindi niya kailangan ng mga yun. She will try to live by her own. Patuloy niyang tatanggapin ang mga pinapadala ni Luke. Baka mas isipin pa nila na gold digger siya. Her father wants answer from her decision pero siyang nagmatigas. You're a fool. Kung hahayaan mong mawala sa'yo si Luke, you need to talk to him before you leave that house. Utos ng papa niya. Mas maganda kung ganito na lang, papa. But iha, huwag ka magpabigla-bigla. Why don't you wait for Luke's decision? Para ano pa, papa? We tried but we failed. Why don't you accept it na hanggang doon na lang kami, papa? I'm ready for annulment kung hihilingin niya. I will talk to them. Sabi ng papa niya sa puno ng galit at sakit. Aalis ako sa bahay na yun, papa. At titira ako sa kondo ko. Subukan mong tawagan sila at hindi mo na ako makikita at ang apo mo. Banta niya dito. Nagulat ang papa niya sa sagot niya. Umalis siya sa harapan nito nang hindi nagpapaalam. Nakabalik siya na maayos sa kanyang kondo. 2 rooms lamang ito kaya pinaayos niya kay Aling Adora ang gamit ng bata sa sariling kwarto. Si Aling Adora matutulog sa pangalawang kwarto. Sa araw-araw na hinihintay niya ang kanyang panganganak, nilalaksan niya ang kanyang loob. She needs to save money for the baby and to find a work. Hindi na niya nanaisin pang magtrabaho sa hotel kung makikita niya araw-araw ang mukha ni Clarissa. She must focus on her baby's needs. Isang gabi habang nakaupo siya sa kanyang veranda, napapaiyak pa rin siya. Napaupo siya sa upuan doon dahil mabigat na din ang kanyang tiyan. She feels a little pain hanggang sa mas madalas na ang sakit. 2 weeks before her due date, pero mukhang maaga yatang lalabas ang baby niya. The pain becomes stronger and stronger, kaya tinawag na niya si Aling Adora. Her baby bag is ready, kaya magtatawag na lang siya ng taxi. She can drive in her situation. Pumunta siya sa ibang ospital, hindi kung saan nagpapa-check up sila ni Luke, and she uses her surname. Sa mga oras na yon, tinawagan ni Aling Adora ang kanyang papa, pero hindi ito pumunta. But her stepmom came. Siya ay nanganak ng isang malusog na batang lalaki. Si Aling Adora at ang stepmom niya ang tumulong sa kanya at nandyan para sa kanya. Alam niyang ayaw ng papa niya ang kanyang desisyon. And Clarissa is happy now that she's alone. Umiyak na naman siya dahil sa kaligayahan. Kontento na siya. Pinangalanan niya ang kanyang baby na Noah Michael Bautista. She used her surname for the baby. His nickname is Mike, a healthy and a big baby. Kahit nahirapan siya sa pagli-labor, but they are both healthy. Nailabas niya na maayos si Mike. While she's looking at him sleeping in her arms, she promised to herself she will do her best to protect him, to guide him and to love him without his father. Mga pangako ni Luke na hindi na natupad. Pagkaraan ng 3 taon. Katatapos lang niyang paliguan si Mike at tulog na ito sa katabi niyang crib. Ang likot-likot na nito. May nasasabi na ring mga salita. She's contented habang tinitignan ng anak na nakatulog na. She's calm and sweet. Nahiga siya sa kanyang kama. Napagod siya dahil galing siya sa trabaho. She's a clerk in a law firm. Swerte niya at nakita niyang naghahanap ng office clerk ang minsang napadaan siya sa isang law firm malapit sa kanyang kondo. At balak magtanong tungkol sa annulment pero ang nangyari, nag-apply siya ng trabaho. Natanggap naman siya kaagad. Hindi kalakihan ng sweldo niya, gaya nung nasa hotel siya, pero kailangan niya ng pera sa pangangailangan nila ni Mike. Hanggang ngayon, hindi siya kinakausap ng kanyang papa. Ilang beses niyang binisita ito sa bahay nila at sa hotel pero parating umiiwas ang kanyang ama. Now she needs to work all by herself. Mahirap sa simula. Hindi tinatanggap ni Aling Adora ang pasweldo niya dito. Kahit anong pilit niya,
Minsan bumibili pa ito ng pagkain nila pag lumalabas. Ilang beses niyang pinagsabihan pero tumatanggi ito. Her stepmom was very supportive. Ang swerte niya sa mga kasama niya ngayon. She never heard anything from Luke, even from Luke's family. Clarissa is mocking her every time she visits in the hotel to see her father. She already accepted it that Luke is happy with someone else. Inawasan niyang tumingin sa balita para hindi na siya masaktan pa. Nagtuloy-tuloy ang buhay niya kasama si Mike. Then recently, Ted came back. Her first love. She likes him now as a friend. She meets him with friends. She doesn't want to go to one of her friends' birthday dahil pag-uusapan lang nila ang paghiwalay nila ni Luke. Pero mapilit itong si Ted. Kaya nag-oo siya this time. Tumayo siya at naligo. Susunduin siya ni Ted mamayang 8:00 ng gabi. May oras pa siya para mag-ayos. The music is loud. Everyone is having fun. Siya, si Ted, and her friends. Nag-i-enjoy ang mga itong sumayaw, uminom ng mga alak. Pero her feeling this time is different. Napaparanoid ba siya? Pakiramdam niya someone is looking at her. Tinititigan ang bawat galaw niya. Why does she feel this way? She's wearing a tight white jeans and a crop top na kulay white and a nude sandals with 3 inches heels. Kita ang kanyang pusod. Her skin is fair kaya mas lalo siyang gumanda sa suot niya. Her figure went back after pregnancy, kaya nakakapagsuot na siya ng crop top. Ayaw niya sana pero ayaw naman niya maging killjoy sa mga kaibigan. Minsan lang naman siya sumama sa mga ito. She set aside her feelings but still, she's not comfortable. Tumingin-tingin siya sa paligid. There's a dark side of the club na hindi niya makita mga tao. Nawala siya sa muni-muni na magsalita si Ted. All the guys here wants you. Bulong ni Ted sa kanya. Dahil sa lakas ng music, napatawa naman siya tumingin sa paligid. Almost all single guys are looking at her, pero wala siyang magustuhan. Ang mga kaibigan nila may nahanap ng partner. Sila ni Ted naiwang magkasama sa table nila. No one caught my interest. Biro niya dito habang umiinom ng cocktail drink. Tell me, do you still love him? Tanong nito sa kanya. Technically, my friend, I'm still married. I'm waiting for him to send me an annulment papers. Then I can be free. Is that the real score? Tanong ulit ni Ted. Let's say, mas mature na ako so it's not easy to date when you have a kid. Ngayon pa lang iniwan ko ang anak ko and it's so hard. You're a perfect woman. Puri nito. And thank you for joining me today. Habol nitong sinabi. Sa dami ng atraso mo sa akin, naku, pag akong humiling sa iyo ng pabor, huwag mo akong tatanggihan ha. Banta niya dito. I will do everything for you. Kahit pumunta pa sa buwan, gagawin ko para sa iyo. Ganun kakahalaga sa akin. Sagot nito sa kanya, na may halong biro. Nagtawanan lamang sila, saka pinagpatuloy ang pag-inom at pagsayaw. Hindi nila namalayan ang oras hanggang pauwi na sila bandang 2:00 ng umaga. Hinatid siya nito. Laking ginhawa niya pag-uwi. Pero pakiramdam niya may sumusunod sa kanila ni Ted. Napangiti siya ng pagtingin sa anak. Agad siyang natulog sa kama niya. Tinabihan niya si Aling Adora. Sa umaga inaasikaso niya si Mike dahil Sabado, naglaro sila at lumabas. They enjoyed the whole day. Pag-uwi nakatulog ulit sa pagod. She has an angel. Habang nag-aayos siya ng mga laruan ni Mike, lumapit sa kanya si Aling Adora. May hawak itong sobre. Ano to, Nay? Tanong niya. Nakita ko lang kahapon sa mailbox natin. Lumabas ka naman kagabi kaya hindi ko na ibigay sa'yo. Sagot nito. Nagmamadali siyang binuksan iyon. Let's talk. Meet me in our house. Yun ay nakasulat sa papel. Namutla siya. Bakit anak? Tanong nito. Saka pinulot ang papel na nahulog. Binasa nito. Umupo siya sa sofa. So he's back. She has mixed feelings. Anger, pain, lalo na para sa kanyang anak. Mike is still young. Pero minsan, nasasabi na nito ang salitang daddy. Pinapakita niya lamang ang picture ni Luke. Darating at darating ang araw na to, anak. Alam ko po, haharapin ko siya, Nay. Bukas pupunta ako doon. Sagot niya. 8:00 ng umaga,
paalis na siya sa kanyang kondo. Gusto niyang maayos nila ang lahat. Nagtaksi siya dahil matagal nang naibenta ang kanyang sasakyan. The house is still the same. Wala nagbago sa labas. Nag-doorbell siya ng ilang beses at may lumabas na kasambahay. Bago ito at hindi niya ito kilala. Pero pinapasok siya kaagad. Binili na siguro ni Luke. The furnitures are new. Napalitan ng mas modern na design. The sofa, the dining table, pero nandun pa rin ang kanilang wedding picture. Hello, my wife. Bati ni Luke. Lumingon siya at nagtitigan sila. Ang sakit ng ulo niya the next day dahil hindi siya nakatulog kakaisip kay Luke. Ang dami nang nasa isip niya. Mga tanong na walang sagot. Masaya kaya naging buhay nito sa New York? Sila ni Ivy. Hindi kaya may pamilya na silang sarili? Bakit naghahabol ito ngayon sa kanila ng anak niya? Nakokonsensya ba ito sa pag-abandon sa kanila? Monday ulit at trabaho ulit ang focus niya. Di naman siya na-excite ngayong may communication na sila ni Luke, but part of her wants to know something. Pakiramdam niya, si Luke ang lalaking minahal niya ng gusto, kahit hindi ito nagkagusto sa kanya. Ngayong bumalik si Luke, napapaisip siyang ipakita dito na she's enjoying her life. Gusto niyang ipakita dito na naging maayos ang ilang taon na hindi ito nagpakita at nagparamdam sa kanya. Is Sam inside? Dinig niya sa door ng kanilang office. Yes sir, pasok po kayo. Sanay na ang receptionist nilang makita na dumadalaw si Ted sa kanya. May dala itong bulaklak. Masugid na manliligaw ang tawag nila kay Ted. Bumati si Ted. Lahat ng nakakakita ditong katrabaho niya ay kilala na nito. Nandito ka na naman para utuin ako. Wala akong time samahan ka today. Sabi niya dito habang papalapit si Ted. Flowers for you. Kaya nga ako nandito eh. I can't live without you. Sabi nito sa kanya saka umupo sa isang upuan sa harap niya. Kinuha niya ito sa kainamoy. She likes white roses. Puro ka bola? Sagot niya dito na may halong galit. Kung sagutin mo na kaya ako para hindi na ako tumingin sa iba. Asar nito. Ted, ayan ka na naman. Let's go to the cafe? Yaya niya dito. Magbe-break siya ng konti. Tumayo sila at pumunta sila doon. Umupo si Ted sa isang upuan, saka naman kumuha ng iinumin nilang kape. Bakit ka nandito? Tanong niya dito habang naghihintay ng kape. Napadaan ako dito from my meeting, kaya pinuntahan na kita. Can we have dinner tonight? At bakit? Kunwaring taray niya dito. Well, I think I found the one, sabi ni Ted. Nagliwanag naman ang mukha niya. Ted found his love. She's happy for him. Oo, first love niya si Ted, but her love to Luke was stronger. I'm happy for you. May balita din ako sa'yo. Luke is back. Nagulat ito sa narinig. Are you okay? Did you have to talk with him? Tanong nito. Tumango siya sa ngumiti ng matipid. Tinignan niya ang kanyang oras. Almost 15 minutes na siyang nakabreak. 5 p.m. ang tapos ng trabaho ko. See you later, sabi niya. Okay. Yes, I will pick you up. Sagot nito saka umalis. Dumaan ang oras na mabilis. Dahil sa dami din ng trabahong pinagawa sa kanya. Tamang-tama na alas 5 ng hapon, lumabas siya ng building nila. Hindi siya naghintay ng matagal dahil dumating kaagad si Ted. Habang naghahapunan sila, naikwento niya dito kung paano sila nakita ulit ni Luke. Ang paghingi niya ng annulment dito at ang pagkikita ng mag-ama. I'm proud of you. Alam mo ba yun? If other woman will be in your shoe, baka ginamit na ang bata para magkapera. Napaismid siya. Pagdating sa anak ko, ayokong gumawa ng gulo. Luke knew my pregnancy, so I can't hide that. So, why asking for annulment? Tanong nito sa kanya. Hihintayin ko pa ba na ihabol sa akin ni Luke yun? Mas maganda na ngayon pa lang. Ayusin na namin yun. We never know. Baka may pamilya na siya sa Amerika. Nagkataon lang na may kailangan siyang ayusin ngayon dito. I don't know kung magtatagal ba siya dito sa Pilipinas. Explain niya. I understand you. But you need to ask kung ano ba nangyari. Kung may pamilya na ba talaga siya. I think you really love him, kaya hindi mo kayang bigyan ng chance. Natatakot ka bang masaktan sa mga sasabihin at isasagot niya sa'yo? Ayan ka na naman. Di na ako masasaktan, no?
Umuwi na nga tayo, baka hinahanap na ako ni Mike. Yaya niya dito, para umiwas sa mga sinasabi ni Ted. Tara, bili tayo ng pasalubong. Miss ko na rin ang baby Mike natin. Sagot nitong naiintindihan kaagad ang pag-iwas niya. Dumaan sila sa isang donut shop. Kumuha ng 1 dozen ng donut saka hinatid niya. Nag-aasaran silang pumasok sa kondo niya. Pero napatigil sila nang makita si Luke, playing with Mike. They are sitting both on the floor. Luke was wearing a gray slacks and a white polo. Tumingin naman si Luke kay Ted. Mommy! Tito Dada! Bati ni Mike sa kanila. May pasalubong ako sa'yo, big boy, sabi ni Ted. Saka binigay ang donut kay Mike. Nagtatakbo naman palapit sa kanila para kunin ang donut. Luke was left on the floor, sitting down. Bumalik si Mike sa tabi ni Luke. I have a donut Tito Dada gave me. Bida nito kay Luke. Ngumiti naman si Luke, saka ginulo ang buhok ng anak. Mommy, can I eat this tomorrow after breakfast? Tanong nito sa kanya. Oo naman, pero not all ha. Sure Lola, you, Tito and Daddy, sabi nito. At binigyan sila ng tiki 1 donut. Thank you anak, puri niya dito. I have to go, big boy. Hinatid ko lang si mommy mo and to see you. Paalam ni Ted. Saka umalis na. See my dad? Sabi nito at tinuro si Luke. Napatawa sila sa pagbibida ni Mike. Yes, have fun. Good night. Sagot ni Ted kay Mike. Hinatid niya ito sa parking lot. Saka tumaas ng kondo. Pagbukas ng elevator, nakasalubong niya si Luke. So, Ted is back. Seryosong tanong ni Luke. Oo, nakita mo naman, di ba? Sagot niya. Siya ba? Siya ba ang dahilan kung bakit gusto mo ng annulment? Tanong nito. Gusto niyang sumigaw sa galit, sa sakit. It's not him. It's you. Ayoko na masaktan at umasa pa sa'yo. Gusto niyang isagot dito pero tumango na lamang siya. Mas magandang isipin itong gusto niyang maging malaya para kay Ted. I see. So, gaano nakatagal ang relasyon niyo? Wala pa naman kaming formal relationship. I want to be legally single bago ko siya sagutin ng oo. Do you love him? Sorry, of course you are. Sinagot nito ang sariling tanong. She could guess Luke's reaction. Is it sadness? Disappointment? Imposibleng nasasaktan ito. He left them. Walang pasabit ngayon. Pinakilala niya ito kay Mike. Walang sumbat.